Noong September 2019 sa Glendale, Arizona, biglang nawala ang dalagitang si Alicia. Ilang araw bago ang kanyang ika-15 na kaarawan, isang sulat lang ang iniwan niya sa kanyang ina na nagsasabing, "Tumakas ako, babalik ako, nangangako ako, patawad." Sa loob ng halos 4 na taon, walang nakakaalam kung nasaan siya hanggang sa isang hindi inaasahang paglitaw na ikinagulat ng lahat. Noong September 15, 2019, si Alicia Cristina Navarro, isang 14 years old na dalagita na malapit na sanang mag 15 years old, ay nawala. Isang dalagitang may mataas na antas ng autism. Kilala siya sa kanyang katalinuhan at isang introvert. Si Alicia ay mas pinipili ang digital na mundo kaysa sa mga komplikasyon ng totoong buhay. Ang mga aklat at video games sa kanyang mga santuaryo kung saan ang Minecraft ang nagsilbing virtual na mundo kung saan siya nagtatayo ng kanyang mga pangarap, block by block. Ang kanyang mga interaksyon ay pangunahing sa pamamagitan ng mga screen na nagbigay sa kanya ng kontrol sa kanyang kapaligiran na hindi kayang ibigay ng tunay na mundo. Ang buhay ni Alicia sa Glendale ay tahimik ngunit komplikado. Na-diagnose siya na may autism na kahit nahirapan siya sa mga pang-araw-araw na hamon na nagiging sanhi ng pagiging sobra sa sensory at social na pagkabalisa. Kaya't ang mga tipikal na interaksyon sa ibang tao ay nakakaramdam ng sobrang pagkabagot sa kanya. Ang kanilang bahay ay tanging lugar kung saan siya nakakaramdam ng ligtas. Dito siya nagtatago sa pagbabasa, paglalaro at nakakahanap ng aliw sa mga gawain na paulit-ulit at madaling hulaan, lalo na sa pakikipag-usap online. Ang hilig niya sa maayos sa mundo online ay hindi lang basta libangan. Ito ang nagsilbing mahalagang paraan niya para makayanan ang sobrang ingay, gulo at kaba sa tunay na buhay. Nakakatulong ito para mapakalma siya at makaiwas sa mga sitwasyong nakakapagod o nakaka-stress para sa kanya. Habang papalapit ang kanyang ika-15 na kaarawan, walang sino man na makakapag-predict na ang ligtas at predictable na mundo ni Alicia ay babagsak at ang kanyang pagkawala ay magiging isa sa pinakamalupit na misteryo sa Glendale. Si Jessica, ang ina ni Alicia, ay lumipat mula Mexico patungong Estados Unidos na may mga pangarap na bagong simula at pagnanais na magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. Nanirahan siya sa Glendale, Arizona at hinarap ang mga hamon ng pagiging isang single mom matapos ang kanilang paghihiwalay ng ama ni Alicia sa maagang bahagi ng buhay ng kanyang anak. Sa kabila ng pagsubok, nagbigay siya ng isang mapagmahal at matatag na tahanan para kay Alicia at sa kanyang nakababatang kapatid. Si Jessica kalaunan ay nagkaroon ng relasyon kay Ivan, isang lalaki na naging bahagi ng kanilang buhay pamilya. Ipinanganak si Alicia noong September 20, 2004 sa Glendale. Si Alicia mula pagkabata ay pinakita na niya ang mga senyales ng pagiging kakaiba kumpara sa kanyang mga kalaro. Na-diagnose nga siya ng may high-functioning autism kaya't naging mahirap para sa kanya ang mundong nasa paligid niya. Nakadalasan ay nagiging mahirap intindihin sa paraang hindi kayang gawin ng mga hindi nasa spectrum. Ang diagnosis na ito ay nagbigay linaw sa pamilya ni Alicia at nagbigay daan sa mga espesyal na suporta na tumulong sa kanya upang mag-navigate sa mga komplikasyon ng pang-araw-araw na interaksyon. Gayunpaman, nanatiling mahirap para kay Alicia ang pumasok sa paaralan. Kahit matalino siya, nahirapan siya makibagay sa magulong takbo at matataas na social expectations sa paligid. Para makayanan ito, kumapit siya sa mga routine na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad at kontrol. Ang mga routine na ito ay hindi basta pampalipas oras. Ito ang tumulong sa kanya na gawing mas madali at mas maayos ang kanyang araw-araw na buhay. Ang mga interes ni Alicia, bagamat kakaunti, ay may malalim na kahulugan para sa kanya. Ang hilig niya sa mga video game, lalo na sa Minecraft, ay hindi lang basta pampalipas oras. Sa digital na mundong ito, nakaramdam siya ng kontrol at naipapahayag ang kanyang pagkamalikhain sa paggawa ng mga patakaran sa sarili niyang mundo. Dito siya nakakahanap ng ligtas na lugar kung saan pwede siya makipag-ugnayan ayon sa gusto niya, malayo sa mga biglaan at nakakapagod na interaksyon sa totoong buhay. Biglang nagpakita ng interes si Alicia sa mga cosmetics at fashion, isang pagbabago na kakaiba para sa kanyang ina. Ngunit hindi sapat upang magdulot agad ng matinding pangamba. Ang mga bagong interes na ito ay hindi lamang mga libangan. Maaring mga palatandaan ng nais ni Alicia na magtayo ng bagong pagkakakilanlan o marahil ay mga pressure upang sumunod sa mga social na pamantayan na nakikita niya online.
Ang kanyang wardrobe na dating simple at hindi nakakaagaw pansin ay nagsimula magpakita ng mas makulay at iba't ibang estilo. Ang pagbabagong ito ay kasabay ng kanyang mas maraming oras na ginugugol online, kung saan nakipag-ugnayan siya sa mga kaibigan sa mga virtual world na hindi kasing nakakatakot ng mga face-to-face na pag-uusap. Bagamat, ang mga platapormang ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makisalamuha ayon sa kanyang mga kondisyon, ipinakita rin ito sa kanya ang mas malawak na hanay ng mga impluensya na tila nakakaapekto sa kanyang mga desisyon at kilos sa tunay na buhay. Dumating ang panahon na si Alicia ay lalong naging tahimik at mas pinili niyang manatili sa kanyang kwarto, ang tanging lugar kung saan siya nakakaramdam ng ligtas. Dito siya napapalibutan ng mga paborito niyang libro at computer o laptop na nag-uugnay sa kanya sa mga online worlds kung saan may control siya. Habang tumatagal, mas lalo siyang naglalaan ng oras sa internet, madalas hanggang hating gabi, kaya't lagi din siyang mukhang pagod kinabukasan. Unti-unting nawawala ang linya sa pagitan ng kanyang online na buhay at ng totoong mundo. At si Jessica, ang kanyang ina, ay nagsimulang mabahala. Hindi na niya maintindihan kung gaano kalaki ang naging bahagi ng digital na mundo sa buhay ng kanyang anak. Ang mga pagbabagong ito sa ugali ni Alicia ay hindi lang basta karaniwang ugali ng isang teenager. Posible rin itong senyales na kailangan niya ng tulong na hindi agad napansin. Bagamat maliit lang sa paningin, ang mga pagbabago sa hilig at gawin ni Alicia ay mahalaga. Ipinapakita nito ang isang batang babae na pilit binubuo ang bagong pagkakakilanlan sa gitna ng mga presyon at emosyonal na hirap siyang ipaliwanag. Noong September 14, 2012, nagpunta ang pamilya Navarro sa isang chocolate factory, isang bihirang lakad na lubos na ikinasaya ni Alicia. Bagamat puno ng iba't ibang tunog, amoy at makukulay na bagay ang lugar na kadalasang mahirap para sa kanya, nakita ng pamilya ang kakaibang sigla ni Alicia. Sa araw na iyon, ang batang laging mag-isa ay naging masayahin, pakikipag-usap at tila sandaling nakalaya mula sa mundo ng pag-iisa na unti-unting bumabalot sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ang pamilya sa bahay at nagpatuloy sa kanilang mga karaniwang routine. Tahimik ang hapunan at nakilahok si Alicia sa mga pag-uusap, isang interaksyon na hindi nagbigay ng indikasyon ng kanyang mga panloob na kaguluhan o ng mga dramatikong kaganapan na magaganap kinabukasan. Pagkatapos ng hapunan, pumunta na si Alicia sa kanyang kwarto, ang kanyang santuaryo, habang ang natitirang bahagi ng pamilya ay nagpapaalam para sa gabi. Pumasok si Jessica, ang ina, upang tignan ang kanyang anak at nakita niyang abala ito sa computer, tila nasa kapayapaan sa kanyang digital na mundo. Ngunit noong umaga noong September 15, 2012, ang lahat ng normal na daloy ng Sabado ay nagbago nang mapansin ni Jessica ang hindi karaniwang katahimikan mula sa kwarto ni Alicia. Habang lumalaki ang kanyang alalahanin, binuksan ni Jessica ang pinto at natagpuan niyang walang tao sa loob. Ang kama ay inayos at ang bintana ay nakabukas ng kaunti. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok, dala ang amoy ng hamog sa umaga at isang mabigat na pakiramdam ng pagkawala. Napaluhod si Jessica na mapansin niyang bukas ang likod ng pinto, isang senyales na maaring tahimik na umalis si Alicia bago lumabas ang sinag ng araw. Agad siyang nagsimula maghanap ng anumang bakas ng kanyang anak. Na maghanap siya sa paligid, natagpuan niya ang isang papel na iniwan sa lamesa. Ito'y isinulat ni Alicia. Ang mensahe ay napakasimple, ngunit nakakabasag ng puso. Tumakas ako, babalik ako, nangangako ako, patawad. Nadala niya ang cellphone. Ang charger nito ay nakaplug pa sa dingding, isang malinaw na senyales ng pagmamadali o ng desisyon na putulin ang ugnayan sa kanyang digital na buhay. Nakita rin ni Jessica na iniwan ni Alicia ang kanyang mahalagang gamot na siya niyang iniinom araw-araw upang mapawi ang mga sintomas ng anxiety at sensory overload na dulot ng autism. Ang gamot na ito ay napakahalaga para sa kalusugan ni Alicia. Kaya na makalimutan itong dalhin ay naging senyales na matinding distress o ng labis na pilit na desisyon. Ang kanyang laptop na isang portal patungo sa mga online world kung saan siya nakakapag-control at nakakaramdam ng ginhawa ay mukhang dinala niya pero iniwan ang charger. Ang eksena ay naglalarawan ng isang komplikadong plano ng pagtakas na may kasamang pag-aalinlangan na makikita sa mga bagay na pinili niyang dalhin at sa mga iniwan niya. Habang lumilitaw ang mga katotohanang wala si Alicia, agad na kumilos si Jessica. Tinawagan niya ang mga pulis habang nanginginig ang boses. Punong-puno ng takot, isinagawa agad ang investigasyon ng Glendale Police Department matapos ang ulat ng umaga ng September 15, 2012. Inilabas ang Amber Alert
Nagsimula ang paghahanap gamit ang search dogs at sinuyod ang paligid simula sa bukas na likod na pinto kung saan huling pinaniniwala ang lumabas si Alicia. Hindi nagtagal, buong komunidad ay nagkaisa. Ang mga kapitbahay, kaibigan at kahit mga hindi kakilala ay nagpakita ng suporta. Namigay ng flyers, nagpabahagi ng impormasyon online at sumama sa mga search party. Tinampok ng media ang pagkawala ni Alicia. Mabilis na kumalat ang kanyang larawan sa TV, news sites at social media. Gamit ang Facebook at Twitter, araw-araw nagpo-post si Jessica ng updates at panawagan ng tulong. Na libo-libong tao ang nag-share, umaasang may makakatulong. Bilang simbolo ng pag-asa, nagsagawa si Jessica ng mga gabi-gabing candlelight vigil kung saan sama-samang nananalangin ng mga tao para sa kaligtasan ng kanyang anak. Pati mga negosyo ay tumulong. Nag-display ng mga poster at ang lokal na radyo ay paulit-ulit na iniere ang kaso ni Alicia. Sa kabila ng takot, pinagtibay ng pagkakaisang ito ang laban para maibalik si Alicia sa kanilang tahanan. Habang lumilipas ang mga araw at naging linggo, ang paghahanap kay Alicia ay naging isang matagal ngunit patatag na laban. Nag-set up si Jessica ng hotline para sa mga tip habang patuloy ang mga pulis sa pagproseso ng daan-daang tawag araw-araw. Ngunit wala ni isa ang nagbigay ng konkretong sagot. Gumamit din ng social media ang pamilya at mga voluntaryo mula sa iba't ibang panig ng bansa upang ipalaganap ang kwento ni Alicia at hanapin ang anumang palatandaan ng kanyang kinaroroonan. Sa kabila na kawalan ng malinaw na lead, sa tulong ng komunidad at media, lumawak ang epekto ng paghahanap mula lokal, naging pambansa at nakatawag pansin din kahit sa ibang bansa. Lumipas ang halos 4 na masalimuot na taon, may isang balita na tila maituturing na himala. Muling lumitaw si Alicia sa isang lugar na malayo sa kanyang pinanggalingan, isang maliit at tahimik na bayan sa Montana. Mahigit 1,000 miles mula Glendale, Arizona. Namuhay siya roon kasama isang 32 years old na lalaki na si Edmund Eddie Davis, na halos hindi kilala sa komunidad. Tahimik ang kanilang pamumuhay at bagamat tila payapa, unti-unting lumabas sa mga tanong tungkol sa kanilang relasyon, lalo na sa edad, kapangyarihan at emotional dependence ni Alicia. Ang bahay na kanilang tinitirahan ay simple at liblib, napapalibutan ng mga bukirin, tila sinadyang lumayo sa mata ng lipunan. Para kay Alicia, maaring si Eddie ang naging kanyang anchor sa isang mundong hindi niya alam. Isang lugar kung saan siya nakaramdam na kaunting kontrol at kaunting katiyakan sa kabila na kanilang pagkakaiba. Kahit malayo sa kanyang pamilya, nanatiling konektado si Alicia sa digital na mundo. Ginamit niya mga online games at social media bilang paraan para makaramdam ng normal at koneksyon, mga bagay na importante sa kanya noon pa man. Sa kabila nito, si Eddie ay hindi tumatanggap ng bisita at gustong manatiling pribado ang kanilang buhay. Kaya kaunti lang ang nakakaalam sa tunay na lagay ni Alicia habang siya ay nawawala. Habang si Alicia ay nabubuhay sa lihim at pag-iisa, si Jessica ang kanyang ina ay patuloy na naghahanap at hindi sumusuko. Ang kawalan ng balita ay isang mabigat na pasaning emosyonal para sa kanya. Hindi rin nakatulong ang mabagal na usad ng investigasyon. Ngunit sa isang malamingga na umaga, noong unang bahagi ng 2023, nagbago ang lahat. Isang dalaga ang pumasok sa himpilan ng pulisya sa Montana. Siya ay si Alicia Navarro na ngayon ay 18 years old na. Malayo na ang itsura niya sa batang nawala noon, mahaba na ang buhok, mas patangkad at tila may mabigat na karanasang dala sa mga mata niya. Tahimik siyang lumapit sa front desk at sinabi ang kanyang pangalan. Gusto na raw niyang mawala sa listahan ng mga nawawalang tao at makipag-ugnayan muli sa kanyang pamilya. Agad siyang in-interview ng mga pulis at sinigurado ang kanyang pagkakakilanlan gamit ang records at mga tests na makumpirma na siya ay si Alicia nga. Dumating na rin ang mabigat na katotohanan sa lahat. Buhay siya pero matagal siyang nawala sa mundo ng kanyang pamilya. Kalaunan sa araw na iyon, inaresto si Edmund Eddie Davis sa bahay kung saan sila naninirahan. Tahimik siyang sumama sa mga pulis. Sa wakas, natapos sa mahabang paghihintay, ngunit nagsimula rin ang panibagong yugto ng mga tanong at pagsagot sa kung ano talaga ang nangyari sa mga taong iyon. Ang unang interogasyon kay Alicia at kay Eddie ay nakatuon sa pag-unawa sa kalikasan ng kanilang relasyon at sa mga dahilan kung bakit nanirahan si Alicia kasama niya. Siniyasat ng mga otoridad kung may pamimilit,
manipulasyon o anumang uri ng pang-aabuso na nangyari. Kinuha ang mga computer at iba pang mga digital na kagamitan ni Eddie at isinagawa ang masusing paghahanap sa kanilang bahay para sa mga posibleng ebidensya. Kaugnay nito, naganap ang isang emosyonal na muling pagkikita na makontak ni Alicia ang kanyang ina sa unang pagkakataon. Matapos ang 4 na taon, ang tawag nila ay puno ng luha ng kagalakan, kaluwagan, at pati na rin ng bigat ng mga taon na nagdaan at mga karanasang hindi nila napag-usapan. Si Jessica ay agad na naghanda para sa pagbiyahe patungong Montana upang personal na makasama ang kanyang anak. Ang muling pagkikita nila ay puno ng halo-halong damdamin, saya sa ligtas na pagpabalik ni Alicia, ngunit kasabay nito ang malalim na takot at mga tanong na naghihintay ng kasagutan tungkol sa mga nangyari sa Montana. Sa mga sumunod na linggo, sumailalim si Alicia sa mga psychological at medical evaluations. Bagamat pangkalahatang malusog siya, lumabas sa mga palatandaan na matinding stress, dulot na matagal na pagkakahiwalay sa pamilya at sa komplikadong relasyon kay Eddie. Ang tugon ng komunidad ay naghalo. May kaluwagan sa pagbabalik ni Alicia, may pagdududa at may malakas na hangaring maintindihan ang buong kwento. Nagpatuloy ang investigasyon na nakatuon sa pagbuo ng larawan ng buhay ni Alicia sa mga nakaraang taon at sa pag-aaral kung paano nakaligtas ang isang kabataang babae na may autism sa ganoong sitwasyon. Sinusuri rin kung paano maiiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Habang hinaharap ni Eddie ang mga kasong may kinalaman sa kanyang pagkilos, ang legal na proseso ay hindi lamang para sa hustisya, kundi para tuklasin ang mas malalim at nakakabahalang usapin tungkol sa kahinaan, kontrol at ugnayan ng mga tao. Ang kaso ni Alicia Navarro ay nagbukas ng mas malawak na usapin tungkol sa kaligtasan ng mga kabataan, sa epekto ng digital na mundo sa isipan at sa hindi matitinag na lakas ng pagmamahal at pag-asa ng pamilya. Dahil sa nangyari, nagbahagi ng mensahe si Jessica, ang ina ni Alicia, na nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Ang kanyang pahayag ay ginawa sa Spanish pero isasalin ko ito sa Tagalog. Anya, pakiramdam ko ay utang ko ito sa komunidad at sa Diyos. Una sa lahat, nais ko magpasalamat sa Diyos sa pagsagot sa aming mga panalangin at sa himalang ito. Para sa lahat ng may mahal sa buhay na nawawala, nais kong gamitin ninyo ang kaso namin bilang patunay na may himala. Huwag mawala ng pag-asa at laging ipaglaban ang inyong mga mahal sa buhay. Ang aking anak na si Alicia Navarro ay nawawala mula pa noong September 15, 2012, ngunit siya ay natagpuan na ligtas. Hindi ko pa alam ang lahat ng detalye, ngunit kinukumpirma ko na siya ang aking anak na babae. Siya ay buhay at ligtas. Ito ay isang nakakabigla at kamakailang balita para sa akin. Isang oras bago pa man ito lumabas sa social media at mga balita. Wala pa akong kumpletong impormasyon, ngunit ang pinakamahalaga ay buhay siya at nais kong magpasalamat sa komunidad at sa Diyos para sa lahat ng tulong at suporta. Pagkatapos ng ilang taon, noong February 11, 2025, isang desisyong yumanig sa katahimikan ng Montana ang inilabas ng korte. Si Edmond Davis, isang 36 years old na lalaki na natagpo ang naninirahan kasama ni Alicia Navarro matapos ang halos 4 na taon ng kanyang pagkawala ay nahatulan ng 100 years sa pagkakakulong. Bagamat kalahati nito ay suspendido. Sa loob ng unang 25 years, hindi siya maaring humiling ng kalayaan. Ang naging batayan ng hatol ay ang pagkakakumpiska ng ilang sensitibong material na kanyang pag-aari, mga imahe na hindi naaangkop. Gayunpaman, mahalagang linawin, hindi siya kinasuhan kaugnay mismo sa pagkawala ni Alicia. Ang investigasyon tungkol doon ay patuloy pa ring isinasagawa. Si Alicia Navarro ay kasalukuyang sumasailalim sa counseling at naghahanda upang pumasok sa kolehiyo. Patuloy siyang sinusuportahan ng kanyang pamilya habang hinaharap niya ang mga hamon na muling pagbalik sa lipunan matapos ang mahabang pagkawala. Siya ay 19 years old na ngayon, mas patanda, mas tahimik at unti-unting bumabalik sa normal na pamumuhay. Upang makahanap ng panibagong simula at katahimikan, pinili ng pamilya na lumipat sa Arizona. Nanatili silang pribado sa kanilang kinaroroonan habang patuloy silang sinusubaybayan ng mga otoridad upang matiyak ang kanilang kapakanan. Ngunit marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Paano nga ba nakarating si Alicia sa isang maliit na bayan sa Montana? Paano at kailan niya nakilala si Edmond Davis? At higit sa lahat, ano ang nangyari sa 4 na taon ng kanyang pagkawala? Patuloy ang pag-aaral ng mga pulis at federal na investigasyon upang pagdugtong-dugtungin ang bawat piraso ng kwento. Hanggang ngayon, wala pang ibang taong pinangalanan o sinampahan ng kaugnayan na kaso.
Ang kaso ni Alicia ay paalala na maging maingat sa mga taong nakikilala online. Mahalaga ang bukas na komunikasyon sa mga magulang o tagapag-alaga tungkol sa mga kaibigan sa internet. Lagi nating protektahan ang ating sarili at huwag mag-utubiling humingi ng tulong kung may nararamdamang panganib. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!